pa ako na ini-introduce ako ng anak ko na congressman. So, thank you, Congressman Sandro, for your introduction. At tugaw kayo po. At ito'y ti TESDA Authority Secretary Kiko Benitez, kini Secretary Rex Gatchalian, DSWD, Ilocos Norte, 2nd District nga Deputado, Angelo Barba, of course, our Governor, Ilocos Norte Governor Cecil Marcos, the apo nga local executives nga ti LGU, the graduates, the most important group that is here today. Graduates of the TESDA Ilocos Norte Batch 2026. Congratulations sa inyo lahat. Fellow workers in government, kadagiti, padak, ken ayatek nga Ilocano, na imbag nga bigat kada kayo amin. Para sa akin, wala nang ibang lugar na higit pa sa bayang aking pinagmulan. It is so nice to come home, to get the chance to come home and to be with all of you. It has been too long, and I have missed your smiles, and I have missed your warmth, and I have missed your friendship. Now, once again, nakasama ko ang mahal kong mga kababayan. Nakikita ko ang mga pagbabago na nangyayari dito sa probinsya tayo. At nanumbalik sa akin ang dahilan kung bakit natin ipinaglalaban ang isang magandang buhay para sa bawat Pilipino. It is siguro naman hindi lingid sa kaalaman ng lahat na masinop ang mga Ilocano sa pera. Talagang tinitipid kung lalo na pagka panahon ng pangangailangan. Dala-dala ko sa tanggapan ng Pangulo ang katangiang yan. Likas sa atin na magtipid ng salapi at paglaanan ng ating mga pangarap tulad ng pag-aaral. And this is what I see today with our TESDA graduates. Bawat isa sa inyo, each and every one of you have dreamed that you will have training so that you will be able to get your new work, so that you will be able to earn, and so that you will be able to have a better life. Maaaring mayroon sa inyo ang nagbabalak mag-aral sa kolehiyo pagkatapos ng pagsasanay dito sa TESDA. At kapag nakapag-ipon na kayo, maaaring mangyari yan. Alam po namin magaling at masipag ang Pilipino. Kaya pinapalawak namin at pinaparating sa lahat ang training ng TESDA. Today, we are celebrating a landmark in your everyday, in what we see in your everyday industry and your training and the hard work that you have put in. Ngunit ito rin ang panimula ng isang maliwanag na kinabukasan dahil meron na kayong kakayahan. That's why, congratulations sa inyong lahat. So to the 1,150 TESDA scholars that have finished today, the 50 that finished in dressmaking NC2 at tatahi ng mga produktong maipagmamalaki natin mga Pilipino. Alam po ninyo, may isa tayong kababayan sa Puerto Princesa na nag-aaral ng dressmaking at nakakuha noong NC2. Ngayon, isa na siyang fashion designer na may sariling brand na Maria. Balang araw, kayo rin makakapagsimula ng sarili ninyong fashion brand. May 25 naman sa inyo kumuha ng barista na certificate. Kayo naman ang magbibigay buhay sa mga kape. Sa mga kape, natikman ko na yung nasa labas. At talagang kayang-kaya natin makipagsabayan kahit saan, kahit sa Maynila, kahit sa abroad. Meron din tayong TESDA graduate na sa kanilang sipag at husay, nakapagtayo na sila, yung mga iba dyan, nakapagtayo na ng sariling kapihan. Hindi lamang nakakapaggawa ng kape, ngunit nakakapagbigay din sila ng trabaho sa kanilang mga kapwa Ilocano. Patunay ito na bawat isa sa inyo ay maaaring maging susunod na boss
ng sarili ng inyong negosyo, ng sarili ninyong mga kumpanya. It is in your hands now that the training and the certification that is going to be the key to your progress and to the betterment of your lives. That's why you have to add to your industry, to your patience, and to your love of work. Itong nakaraang SONA, sinabi ko na ang pinakamahalagang puhunan ng ating bansa ay ang ating mamamayan. Kapag namumuhunan tayo sa kakayahan ng Pilipino, namumuhunan tayo sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya, mas magandang kinabukasan ng bansa. Kaya ngayon, this year, bibigyan natin ang TESDA ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng TESDA. Halos 19 bilyong piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay, kagaya ng ating mga graduate ngayon. We are also expanding our enterprise-based education and training, or EBET program, so that it will coordinate with the training and needs of our employees. Yan po, that is sometimes a difficulty that we find is that although we provide livelihood training, kung minsan hindi pa rin nakakahanap ng trabaho, and that is why this is a very important aspect. At nakikita naman natin that has begun to show some success because our trainees, pagkatapos nila mag-graduate, ay kadalasan, karamihan sa kanila ay nakakakuha kaagad ng trabaho. Because of this, mas magiging handa ang graduate sa pagpasok sa trabaho. Handa rin tayong tutulungan ng mga kabataan na kailangan maghanap buhay. Kaya dinagdagan natin ang pondo sa Tulong Trabaho Scholarship Program. At alam naman natin na minsan nahihirapan ng mga estudyante pupunta sa kanilang training center araw-araw, pinapalawak din natin ang TESDA online program. And because of this, many more Filipinos will be able to learn and be able to be trained in whatever time and whatever place that they are. Kasabay nito, nilalapit din natin ang mga oportunidad sa mga kababayan natin higit na nangangailangan sa tulong ng TVET for Social Equity Program. Pinapalakas din natin ang micro-credentialing sa TVET upang mas mabilis makakuha ng training at certificate na kailangan ng ating mga manggagawa upang makapagsabay at mabilis na pagbabago. The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important, because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the situation, because of the establishment of our new supply chains around the world. To be able to take advantage of that, we must train our workers, and that is what we are trying to do with not only in our schools but also in our technical and vocational training. Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan. And that is why we thank them very much. Maraming salamat. Thank you for all that you have done for our workers. To all our TESDA graduates, use what you have learned and use this training that you have undergone so that you can improve not only your own lives, but not only the lives of your family, not only the lives of our communities, but also the lives of all Filipinos around the country. Naway dala ninyo ang tatak ng kasipagan at husay ng TESDA at Ilocos Norte saan man kayo tutungo. Dalangin ng pamahalaan ang inyong tagumpay. We are here waiting for you, and
we are here supporting you in every way that we can. And I just have to say a special thank you to our cabinet secretaries, and the reason that I do that is because the things that we are doing now. I just came from Bintan, where we looked at the beginnings again, one of the beginnings of the cotton industry, and then here in TESDA, I want to thank all of you because these were our dreams when I was governor, when I was congressman. Ito yung mga pinapangarap namin, sa wakas, nagawa na rin natin. And thank you for that. Thank you for your support for all Ilocanos and for Ilocos Norte. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos tiyag nina, kadakayami po. Maraming